Shoot ready. Palagay ko, Judge, mag-uwi ng medalya si David. Pinakamahina, silver. Sana magbibig anghel ka. Hindi pa rin nagbabagong bilis mo sa pagputok. Sino yun, Judge? Si Christina, kababata ni David. Ngayon ay mamanugangin ko. Kapatid yan ni Malo, yung ating police reporter. Oh. Sige. Tara. Bobby, hindi pa rin nagbabago pulso mo. Pang-tournament pa rin, Hindi naman. Sayang, Bobby. Kung kasali ka sa competition, edi dalawa na sana ang chances natin. Hindi pwede. Hindi na ako makapag-ensayo ng gusto. Aalis na ako bukas eh. O, Bobby, wag mong kakalimutan, Baka hindi ka mag-attend sa wedding namin. Siya nga naman, iho. Alam mo naman yung body mo. Hindi kompleto araw niya kung wala ka. Oh, paano naman yung kasal namin? Sabi ni David, ikaw ang best man eh. Makakabalik ka ba kagad? Hindi sigurado. Baka abutin ng 3 linggo yung follow-up case ko. Ayos lang yon. Siyempre, tungkulin mo yan, Pero sa binyag ng unang anak ko, huwag kang mawawala, Sabihin mo kay Direktor, huwag kang i-assign kahit saan. Dahil pag nawala ka sa binyag ng unang anak ko, huwag mong sabihin NBI ka. Dudukutin kita kahit saan ka magtago. Kalug ka talaga, David. Lenyo! Oo, teka lang. Dito! Dito! Sige, lakad! Masisiyahan ka ngayon sa dala ko. Espesyal na espesyal para sa'yo. Palabang-palabang ka, ha? Paano? Alam kong darating ka. At syempre, alam kong may pasalubong ka rin para sa akin. Pagugulong-gulungin mo lamang ito sa kanal, nasa langit ka na. Baka ikaw ang dito pander dito. Kailangan pa bang pumili ka ng para sa'yo? O para dyan sa mga buwetre mo?
Wag na pare. Alam mo naman taste ko. Iha, Oo, Kitam, may masasabi ka pa ngayon? marunong kang pumili, kapatid, ha? Hihila-hilahin mo lamang sa kanal at naroon ka na. Kumusta mo na lamang ako kay San Pedro pagdating mo sa langit? sino yan, Kapitan? Si Garrido Suarez, bagong residente ng Isla del Muerte. Stainless na ng kupal na yan, kaya dito binalbag. Si King Kong, ang kanyang panatiko. Kapitan, tayo na sa loob at ako naman ang may sorpresa para sa'yo. Salamat. O kayo naman, paghati-hatihan nyo na yan at kaya kayo lahat yan. At yung bago nating bisita, bigyan nyo ng magandang akomodasyon. Espiritu Santo. Amen. Magsiluhod kayo. Kayo ba ay kusang loob na naparito? Wala bang pumilit o nanakot sa inyo? Judge! Nakalimutan mo na ba ako? Ako si Franco Suarez. Ang kapatid ni Garrido. Christina? 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 Maliwanag dyan sa investigasyon, ha? Nag-return fire ka dahil pinoprotektahan mo si Judge Lerpido. Walang kalusot-lusot to, Teniente.
Tignan mo, Malu, kung gaano sila kalupit. Kailangan mabigyan ng katarungan ang sinapit ng papat ni Christina. Tignan mo, Mama. Hindi man lang niya alam kung ano nangyari sa kanya. Hindi tuloy malaman ng mga doktor kung kailan manunumbalik ang kanyang katayuan. Kawawa naman siya. Siya nga pala, Malu. Kamusta ang kaso? May nahuli na ba sila, Tiniente? Si Franco pa lang. O Franco, bakit? Ano ba nangyari, Tiniente? Tinatabla mo na yata ako. Relax ka lang. Pwede ba kitang ilagay sa luwang? Kung tutuusin nga akong dapat sumama ang loob sa inyo eh. Pati pinsan ko, kinananin nyo. Huwag mong ibahin ang usapan. Sabihin mo na kung talo-talo na tayo. Kung kinakatalo kita, murder sana ang sinampa kong demanda sa'yo. At hindi ka na nakapagpiyansa. Para kang hindi swaregi. Simpleng-simpleng ka sa. Hindi mo maintindihan. Ano ba talagang kartada mo? Ha? Bibigyan kita ng magaling na abogado. Yung dikit sa piskal. Ngayon yung ibang problema, katulad na testigo, papilan mo na yun. Eh, paano naman si David Lerpido? Yung principal complainant. Kung walang titistigo, walang mangyayari sa kaso. Pasensya ka na, Tiniente. Ito, para sa'yo. Okay. Ito naman, for the boys. Ayos? Thank you. Ipagpalagay na natin. Katakot-takot ang naging record sa pulisya ni Franco Suarigi ay hindi pa rin nawawala ang kanyang karapatan bilang tao. Lalo pat kung iisipin na naabswerto siya sa lahat ng kanyang asunto. Maliwanag na murder nangyari, Kapitan. Unbailable. Pero paano siya nakapagpiyansa? Huwag mo naman pakialaman ng investigasyon ng pulisya, David. Magmumukha kaming gago sa gusto mo mangyari. Alalahanin mo, pinsan ko si Christina at napatay din ang mga hayop na yun. Pero wala akong magagawa. Hindi ko maaaring palabasing murder ang isang homicide case lang. Sangayon sa investigasyon, nagkaroon ng palitan ng putok. Ikaw, hindi ba't nagpaputok ka rin? Bernie, personal na ako nakikiusap sa'yo. Gawin mo na lahat na makakaya mo para malutas na tong kasong to. Kahit na homicide lang, David, makukulong si Franco Suarigi. At tungkol naman doon sa mga Jandaws, umasa ka na sa lalong madaling panahon, mahuhuli sila ni Tiniente Galinga. Ano nangyari? Bayaan mo siya, pare. Snatcher yan. Totoo ba? Oo. Kasi ho, malubha ang nanay ko eh. Eh, ba't nagkaganyan mukha mo? Ginulpi ho nila ako. Sino ka ba, pare? Ba't ba masyado kang pakalamero? Police reporter ako. At yan ang gustong-gusto ko isulat. Ang tungkol sa police brutality. Totoo ba sinasabi nitong bata? Bah, sir, hindi kami ang gumulpi dyan. Baka yung mga biniktima niya. Asan na yung mga biniktima niya? Aba, hindi ko kami ang gumulpi dyan, yung mga pulis. Bernie, siguro naman kung may karapatan si Franco magpiyansa, mas lalo naman siguro ito, no? Pwede ko rin piyansahan to. Hindi ba? Pare, nanay mo patay na. Ano? Inay!
Judge, kilala niyo ang papa ko. At sigurado rin ako na kilala niyo si Suaregi, Franco, at Garrido. And I'm sure you're aware of their criminal acts, hindi ba? Tama. Sa ating demokrasya. And based under our Constitution, the accused is guaranteed by the same. And to remand that to the prosecutor's office is the accused right. I'm sorry, Judge. Hindi abot ng isip ko yan eh. Dahil ang tinapos ko, engineering. Pero ang nalalaman ko, the mere possession of illegal, high-powered firearms ay sapat na dahilan para ikulong sila, hindi ba? Oo, pero dapat mapatunayan nila sa hukuman. Though they can still present a contradicting evidence to that. Aba, Judge, malino ho sa report ng pinsan ko, si Teniente Bernie Galinda, nadala nila mga armas na yun. Malu, ang sa pulisya ay investigasyon lamang. At ang hudikatura, ang aalam kung tama ang investigasyon. David, katulad din ng papa mo, ako'y lumalagay lang sa lugar sa mga kasong hinahawakan ko. Sige! Lapit! Sama-sama tayo sa impyerno! High blood ka pala masyado, bata. Hindi bagay sa iyo nagagalit. Pangit ka pa rin. Sandali lang, Kosa. Masyadong mainit ang ulo mo eh. Nagpunta kami rito, hindi para makipag-away, kundi para kausapin ka. Dahil naniniwala kami sa'yo. Tsaka gusto na namin tumakas sa ng lugar na to. Masisira ulo namin. Kosa, isa lang hinihingi namin. Proteksyon sa labas. Tsaka nakita nyo, mga tulog pala yung mga anghel, pero tayo, nagtatrabaho na, di ba mga Kosa? Ayaw namin bumalik sa lugar na ito. Oo nga naman, Kosa. Ikaw lang ang pag-asa namin. Di ba mga kakosa? Oo. Ang ibig sabihin, hanap buhay. Yung pagkakakitaan. Para pumula naman ang hasang namin sa laya. Hoy! Ano pinagbubuluhan dyan? Ikaw, kung saan ka ililibing. Ano? Ano ka mo? Sinasabi namin, gwapo ka sana, kaya lang suplado ka. Sige, trabaho! Tayo na. Tata! Yung kasama ko, masakit ang tiyan eh. Ano? Yung kasamahan ko masakit ang tiyan eh. Sabihin mo sa kanya, itulog na lang niya yun. Hindi talagang masakit to eh. Baka arte lang yan, ha? Hindi tata, talagang totoo, masakit ang tiyan niya. Saan ka pupunta, ha? Baba mo yan. Baba mo yan. Punuin ko na ang katawan mo. Nasa impyerno ka na! Tarantado ka ba? Nung wala ka, yung mga taong yan, walang ginawa kundi magbago, magtanim, at pagdusahan ng mga pagkakasala nila.
Pero nung dumating ka rito, dito na mamamatayan. Dito na mabubulok yung mga yan. Nang dahil sa'yo, Swell! Ang hirap sa'yo, masyado ka mandaldal. Para kang babae. Ah, ganun, ha? Bago mo pasabugin ang misteryo ng isla, pasasabugin ko muna ang... You're dead. You're dead. Nai-remind na sa piskal, natapos na kami ron. Pumanik na sa husgado. Pero hanggang ngayon, wala pa rin nahuhuli sa mga hayop na yon. Isang bagay lamang ang gusto ko liwanagin sa'yo, David. Hindi lamang ikaw nasaktan. Tandaan mo, isa sa mga biktima ay pinsan ko. At para tulungan ko ang kasong ito, ay imposible. Pero kung nag-iisa lang akong tunay na nagmamalasakit, para lang tayong sumusuntok sa buwan. Bakit ba mangyayari nag-iisa ka lang? Tinyente ka. Meron ka mga subordinates na siguradong susunod sa mga pinag-uutos mo. Meron nga. Pero maaasahan bang pareho kami na pagmamalasakit? Bakit hindi? Pareho kayong pulis, hindi ba? Iisa lang ang sinumpaan nyo. Tama. At yan ang inaasahan sa amin ng mga taong bayan. Pero nakakalungkot sabihin, David, na ang panahon ng idealismo, matagal na nakalimutan. Namatay kasama ng mga pulis na tapat sa kanilang tungkulin, na hindi naghihintay ng pabuya sa kanilang paglilingkod. Kung ganon, dapat mo nang hubarin ang uniforme mo. Hindi bagay sa'yo. At bakit hindi bagay? Nangingina ba ako ng pabuya? Nalagay? Hindi nga. Pero hindi bagay sa'yo maging opisyal. Ni tauhan mo, hindi mo hawak. The court is now in session. Please, all rise. Call the cases. Case number 1, People of the Philippines versus Franco Suaregi et al. The accusers. Your Honor, the public prosecution now rests. Private prosecutor under the control of the public prosecutor. Counsel for the accused, Your Honor. For the defense, may I respectfully request this honorable court for the postponement of this case on the grounds that my client, Franco Suaregi, is indisposed. Where are the faces of the parties? Your Honor, I'm asking for a postponement of this case. On what grounds? My client is sick. Do you have any supporting evidence to that motion? Yes, Your Honor. I have here a medical certificate notarized. So what can you say? Do you have any comments regarding this, Mr. Prosecutor? Your Honor, we interpose no objection. Your Honor, may I have the permission of the prosecution to see the medical certificate, if it is duly notarized? The documents are with the city prosecutor. You may now proceed with your defense. Thank you, Your Honor. There being no comment on the part of the prosecution, the motion for postponement is hereby granted. Thank you, Your Honor. Set your date. Your Honor, can we have it on April 15, which is 3 months from now? Then why are you asking for 3 months, Mr. Counsel? Because I will be out of the country to attend an international conference. Attorney, ba't hindi kayo nag-object? Wala tayong dahilan para mag-object. Wala Wala tayong tayong dahilan. kayo. Sinabing wala tayong dahilan. Wala. Well, Mr. Prosecutor, what can you say about the motion? Your Honor, I understand the predicament of the defense counsel, and the prosecution has no objection. Order. There being no opposition on the part of the prosecution, David, tama motion is hereby granted. Easy lang, David. Huwag ka na mainis. Huwag ka na makialam. Baka mamaya lalo ka pa mapasama. Marino, 3 buwan yun. Kailan pa matatapos ang kasong to? Ano bang klaseng abogado to? Ano ba, attorney? Ipaglaban nyo! Silence. Order. I hope you're through, Mr. Counsel. And you, Mr. Lerpido, stop talking to each other. Remember that you are in court.
If you proceed, I will cite you for contempt. Judge, 3 months, 3 buwan, pambihira kayo, uuuri na. Pati buto ng tatay ko, hindi pa tapos ang kaso. Mr. David Larpida, you are accusing this court and abusing the patience of this court. For such conduct unbecoming, I will not tolerate. And disrespect to this court, I cite you for contempt. And sentence you to a day imprisonment. So ordered. That's unfair! Judge, tatay ko yun. Tatay ko! Katulad nyo. Judge din kayo, di ba? Mr. Larpido, for your repeated defiance on the order of this court, I hereby charge you with contempt on second offense and increase your sentence to 1 day to 7 days effective this date. Guards, arrest him. On what grounds? Kasalanan ko ba? Teka, kasalanan ko ba? Anak ako ah! Kasalanan ko ba? Hindi nyo ba naiintindihan yun? Intindihin nyo naman ako! Bitaw mo ako! Ano yan? Sir? Huwag mo sabihin pupusasan mo pa ako. Procedures lang ho, sir. Order ng court. Sir, unawain nyo naman ako. Sumusunod lang ako sa utos. May sigarilyo ka ba? Meron ba, sir? David! 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 Hintayin mo ako! Aima. Mr. Policeman, are you still contemplating on filing these criminal complaints against the accused? Hindi na, sir. Well, good. Well, with regards to your explanation, naunawaan ko yun. Now, you should contain your client. As a counselor, you should advise him. Now, with regards to your motion for reconsideration on that order on which I imposed a penalty of 7 days, maybe with good grounds I can lift that up. That's fine. Thank you very much, Your Honor. Okay. Maraming salamat You're welcome. Boss, pasensya ka na. Ito lang kaya ko eh. Okay lang yan. Kamusta na nga pala yung asunto mo? Ayos na ho. Inatres na ho ng babaeng demanda sa akin. Siguro naawa sa akin. Buti ka pa. Wala ka ng problema. Utang na loob ko sa inyo yung boss. Huwag mo intindihin yan. Kamusta na nga pala trabaho mo? Ayos naman ho. Boss, mukhang may problema kayo ah. Meron nga, Patrick. Mabigat. Boss, baka makatulong ako. Ano bang pwede kong papilan?
Thank you. Inom lang. O yan. Sige pare, meron pa ako. Sa'yo niya, pare. Oh, sige. Leo, ano? Meron ba tayo bukas? Nagbobolahan na naman kayo dyan. Miller, bakit daw kayo nandyan sa labas? Sabi ni boss, pumasok ka daw kayo. Ganun ba? Yun naman pala eh. Tara na. Tara. Ligi na pare. Pare, meron pa dyan, oh. Sige. Ano? Ako muna, ha? Oo. Panuri mo. Sweetheart, ipakikita ko sa'yo. Tingnan natin galing nito. Hello? David, asan ka? Nagtatago ako dahil wanted ako ngayon. Anong wanted? Pinatawad ka na nga ni Judge Miranda. At yung pulis na sinuntok mo, hindi na raw magpa-file ng complaint. Kaya pwede ka na umuwi. Ganun ba? Oo. Sige na, umuwi ka na. O paano? Magkita na lang tayo, ha? O sige, bye-bye. Paano ba mga bata? Totoo ba yung narinig ko? Totoo, bossing. Nayari si Oreo at ang mga kasama niya. Boss, baka bad trip siya kay Oreo. Kilala mo naman ugali nun, di ba? Bossing, baka dahil sa babae. Hindi kaya naiingit sa atin ang tumira sa kanila? Ano? Nagkamali sila ng binangga. Ang isang Suarege hindi tumatakbo sa laban. Bossing, siya nga pala. Ito na yung mga bagong dating na gamit. Testingin mo. Ito! Sawang-sawa na ako sa impyerno ito! Kung hindi ka magtatanim, hindi ka lalamon. Makapal na ang kalos sa kamay ko. Kailangan siguro tumempo tayo ulit. Konting tiyaga lang, bossing. Makakapuga rin tayo eh. Pasensya ka na. Nangangati na naman ang mga kamay ko. Pinapagod mo lang ang sarili mo! Bakit hindi ba ako patayin? Ano? Patayin? Gago ba ako? Gusto mo makarating sa langit? Ulol! Boss, masarap ang rancho natin ngayon. Gigi, na naman. Mongolies, gawa ng Pransis. Masarap ang buhok, G. Magkater na yan eh.
Baba na kayo. Ngit-ngit ng anak ko. Ano ba naman kayo magtatay? Para kayong isang taong hindi nagkita. Alam mo naman to, anak mo nakakatuwa. Oh, hindi pa ba tayo lalakad? Sandali lang, nakahanda na pong lahat. Kaya lang, hinihintay ko pa si Aling Siling para pagbilin tong bahay. Pero Ling, nakakasiguro ka bang hindi na tayo matutunto ni Franco sa lilipatan natin? Pag nasundan pa nila tayo, lalabanan ko na sila. Ling, natatakot ako. Mas nakakatakot kung sasama pa ako sa kanila. Ayoko nang pumatay. Ayoko masira ang buhay ng anak natin. Gusto ko ipagmalaki niya tayo kahit papano. May awan Diyos, Saling. Kuya! Welcome back! Franco! Halika, marami akong pakikilala sa'yo. Sino mga yan, kuya? Mga taga-impyerno sa Isla del Muerte. Kasama ko sa pagpuga. Maaasahan lahat yan. Tol, ako din. May sorpresa din ako sa'yo. Ikaw talaga, oh. Miller! Wow!
Ikaw, ha? Alam na alam mo matagal ako na bakante. Pero hindi ka pa rin nababago. Alam kong kulang sa yung isa. Kaya dinoble ko na. Boss, eto na order mo. Ang babango niyan. Ayos ba, kuya? Oh, sige na. Oh, paano? Ako na bahala sa kanila. Wala akong kinalaman doon. Meron kang motibo para gawin niyo sa mga bata ni Swaregi. Malaki atraso nila sa'yo. Tama. Maaari nga ako magkaroon ng motibo. Dahil sagad na sa buto, ang galit ko sa kanila. Pero hindi ko kayang gawin yon. Bernie, bakit ba tila kay David na lang parati nakatuon ang hinala mo? Samantalang pwede na maisipin na ang pumatay sa kanila ay galing sa sindikatong kakumpetensya nila. Hindi ba? Iha, sa pag-iimbestiga ng isang krimen, lahat ng anggulong posibleng may kaugnayan sinisiyasat. Nagkataon lang na isang anggulo si David. Kaya wag mo namang sisihin ang pinsan mo. Kung totoong walang kinalaman si David, ay magpapasalamat ako. Dahil malalayo sa panganib ang buhay mo eh. Ba't siya masasangkot doon? Nakataka sa Isla del Muerte si Garrido. At kapag natunugan nung may kinalaman ka, ipatatrabaho ka nun. Malamang na madamay ang mga taong malapit sa'yo. Isa na ron ang pinsan ko. Oh, Teniente. Oh. Long time no see. Garrido, congratulations. Sit down, sit down, sit down. Franco, baka pinababayaan mo si Teniente. Hindi, tol. Busog na sa akin yan eh. Good. Kamusta nga pala si Judge Larpido? Yun! Nayari ko na. Kaya lang, nakademanda ako. Pero piyansado. Dahil ang investigating officer ay si Teniente. Ito naman kapatid mo eh. Kung trumabaho, masaker. Kahit paano mo tignan eh. Murder on many counts. Mabuti na lang kamo na palabas ko sa investigasyon na homicide ang kaso. Attorney! Salamat, Garrido. Attorney, ikuha mo ako ng kape. Marlon! Kape dito! Franco, kamusta ang stock nating kukak? Paubos na eh. Hindi na yata aabot ng isang buwan. Wala nang titimplahin ng mga chemist natin. Pero, mayroon pa ba tayong ubas? 4 na kilo na lang. Siguro mababakante tayo. Hindi bale, magpaparating tayo. Paano, Bernie? Ikaw naman, Garrido. Eh di gagampanan ko lang yung dating papel. Ako mag-e-escort. Sir! Oh, Sir! bakit? Sir, mataas ang lagnat ni ma'am. Kailangan dali na siya kagad sa ospital. Ganun ba? Ipahanda mo ni Otto. Sino sila? Magandang araw sa'yo. Ako si Miss Ugarte, clerk of court. Andiyan ba si David? Wala eh. Dinala ang mama niya sa ospital. May sakit ang mama niya eh. Saan ospital? Sa St. Anthony's Hospital po. O sige, tutuloy na ako. Anong pangalan ng bata? Lady Rosario. Ilang taon na ho? Miss, pwede ba magtanong? Ano ho yun? Saan bang room ni Mrs. Lerpido? Lerpido. Doon sa taas, room 7. Thank you, ah. Kayo, misis, anong problema? May sakit ang anak ko. Kailan pa ho? Saan ho kayo napukpok?
Diyan lang sa baba. Bakit ho ba pinukpo kayo? Huwag ka ng mga tuwiran. Talagang kulang ka sa estuka. Tigilan mo ng David Lerpido na yan. Ako nang bahala sa kanya. Tol, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Pangako, ako na mismong yayari sa kanya. Patutunayan ko na ako rin ay isang Suaregi. Pangalawa sa'yo. Isang pagkakataon na lang, ha?
Permission to leave, sir. Good afternoon, ho, Chief. Maupo ka. Salamat ho. Malu, ano ang ma-offer ko sa'yo? Coffee o soft drinks? Sige ho, kami merienda ko lang. Ano, Iha? Ano ang may paglilingkod ko sa'yo? Sir, may tatanong lang ho ako. Balita ko kasi mga bata niyo yung unang rumisponde doon sa pagkakapatay kay Franco Suaregi. Oo, ang grupo ni Bobby. Ganun ho ba? Meron naman ho kayo mga lead tungkol doon sa mga killers. Wala pa, Iha. Pero malaking improvement namin sa pag-iimbestiga. Sir. Malu. Bobby, mabuti dumating ka. Chief, pwede ko ba makausap sandali si Bobby? Ano na naman ang pag-uusapan natin? Sandali lang, may kailangan ako sa'yo. Tuwing makikita mo ko, may kailangan ka sa akin. Excuse ho, halika na. Sir, sandali lang. Ano na naman to, Malu? Sabihin mo sa akin, Bobby, may kinalaman ba dito si David? Wala. Pero magkaroon man. Huwag ka maglala. Meron siyang blessing mula sa akin. Are you insinuating that he has turned into a vigilante? Ma, tatandaan niyo nung bata ako. Pag ako nagkakasakit, pag sinusubuan niyo ako, hindi ko kayo tinatanggihan. Ito, Ma, oh. Ma. Ma. Ma, gusto niyo ba nun? Ma, natatandaan mo pag namamasyal tayo? Nung kasama pa natin si Papa. Tuwing linggo, magkasama tayo, masaya tayo. Nagtatawanan tayo. Hindi ko na kaya. Ma. Natatandaan niyo ba itong rosaryong binigay sa inyo ni Papa? Itong rosaryong binigay niyo sa akin nung ikakasal ako kay Christina. Ma! Huwag niyo akong talikuran. Nawala na si Christina sa akin. Pero hindi ko kayo tinalikuran. Ma, ba't niyo ako tinalikuran, Ma? Ma, kailangan ko kayo ngayon. Kailangan ko kayo ngayon. Wala na akong ibang kasama kundi ikaw. Ma!
Kailangan ko kayo ngayon. Wala na si Christina. Wala nang papa. Kailangan ko kayo. David. Minsan. Sarap nga sa amin eh. O, pare, tagay mo. Okay yan, sarap ng timpla, pare. Basta't malamig eh, di ba? Yung nga sa probinsya namin, pare, mahusay silang magluto ng pulutan doon. Oo. Boss, may nagpapabigay ng bulaklak para kay Mr. Suaregi. Kanino galing yan? Ewan ko, hindi ko alam eh. Sige boy, dali mo sa loob. Oo. Bossing. Kanino galing ito? Di ko alam, boss eh. Pinadala lang yan eh. Granada! Sandali lang. Oh. David, napasugod ka. Naistorbo ba kita? Hindi naman. Patapos na nga yung report na ginagawa ko eh. Halika, tuloy ka muna. Saan ka ba nanggaling? Gabing-gabi na. Halika, upo ka muna. Bakit, David? May problema ka ba? Magmula nun, Malu. Pakiramdam ko. Sumikip na ang mundong ginagalawan ko. May tutulong ba ako sa'yo? David, ano ba nangyayari sa'yo? Lasing ka lang eh. I'm sorry. David! David! Saya ko ngayong kasama kita. Kapiling ka, yakap ka pa.
Bossing, yung aso ni David. Ano? Ito na ba? Eh, garapata lang ito ah. Ni Tuta, hindi ka dapat. Sige, umpisa ng pataulin yan. Boss! Mintis ah! Mukhang may sa demonyo! Malakas ka palang manalangin kung umiikot. Tingnan natin kung tatalab ang panalangin mo. Kung nakahinto. Hi, Ma. Ma? Pasensya ka na sa hindi namin magandang pagsalubong sa'yo. Pero pasalamat ka. Binigyan kita ng pagkakataong mayakap ang mama mo. Hayop ka, Garrido. Pati mama ko dinamay mo. Sinisingil ko lang ang dapat singilin. Ang baho na nito, oh. Ano pare, oh? Kailan mo ba yan? Nangangamoy na yan, ah. Kailan mo ba yan? Kami kanina yan. Kailan pa kaya yan? Nang, makikiraan lang ho. Excuse me ho. Kaya natin, dali. Bakit? Ano nangyari? Ang pangkat ni Garrido lumusob. Tinangay si Ma'am at si Senyorito David. Sigurado ka bang kasama si Garrido? Oo, Bernie. Kaya kumilos ka na kaagad. Baka hindi mo naabot ang buhay si David. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Mahirap kalaban si Garrido. Ayaw niyo makinig. Sige, umuwi ka na. Imomobilize ko na lang mga tao ko, hahantingin namin sila. Bernie, pangako ha. Oo. Sige, umuwi ka na. Hihintayin ko ang tawag mo, hindi ako matutulog. Alam mo ba, David, kung nasaan ka ngayon? Ipaiintindi ko kung nasaan ka ngayon! Halika! Sige! Nasa paraiso ko! Pero gagawin ko impyerno para sa'yo! Sige, itayo yan! Ngayon, matitikman mo rin
ang impyernong pinatikim sa akin ng iyong ama! Sige! Tayo! Pinahihirapan mo ako! Sir! Si Teniente nandiyan na. Ganun ba? Sige, isa na yung... Tayo! Tayo na! Bakit, Teniente? May problema ba? Wala naman. Pumunta lang ako dito para batiin ka dahil gusto kitang batiin sa tagumpay mo. Nandito na si David at ang mama niya, hindi ba? Oo. Paano mo nalaman? Doon sa pinsan ko. Yung police reporter na... Yung bata ngayon ni David. Attorney, kumuha ka ng 50,000. Para saan yun? Tawagan mo yung police reporter. Paparituhin mo. Kumbinsihin mo. Sandali lang, Garrido. Pati ba naman pinsan ko, idadamay mo? Hindi. Huwag ka matakot. Gusto ko lang maging masakit ang paghihirap ni David. Ayun ang telepono. Tawagan mo. Kapag napapunta mo siya, dadagdagan pa kita ng 50. Hustuhin mo ng 100. Call. Nasaan ang telepono? Hello? Bernie! Oo, ako nga. Sumama ka sa akin. Alam ko na kung saan dinala ng pangkat ni Garrido sina David at ang kanyang mama. Madali ka. Saan yan? Sa Novaliches, pero mahirap puntahan to eh. Magkita na lang tayo. Saan? Sa D-Square Theater. O sige, alis na ako ngayon din. Bossing, nakasalang na. Tabi, tabi! Ganyan ang pahirap na ipinatikim sa akin ng ama mo. Pinagtiisan ko dahil alam kong magkikita pa kami muli. Maswerte siya, hindi ko siya inabutan. Malas mo, dinatnan kita. Hayop ka! Paparin kita! Wala ka rin pala pinagpilapin! Hindi mo ba ako patayin para hindi ka mapagod? Ganyan din ang hiniling ko kay Bartolo. Sa garapatan ng iyong ama. Hindi niya ginawa. Pero sa'yo gagawin ko. Huwag kang mainip. Tingnan ko ang tigas mo, ah. Ano ka ngayon? Ano? Ano, David? Ano tapang mo ngayon? Ano? Yan! Sige pa! Sige! Sige! David! Ano ka? Anak ko! Ano? David! David! David, anak! Anong nangyari sa'yo? Mabuti naman at bumalik ng katinoan mo. At nang makita mo kung anong pahirap ang gagawin ko sa iyo na anak mo. David! Anong nangyari sa'yo, anak? David! Bakit ginaganyan ka nila? Anong pagkakasala mo, anak? David! Anak mo! David! Anak ko!
ako! Ano pare, drama? David! Umina na yan! Hayop ka! Kung ano man pagpapahirap na gagawin niyo sa anak ko, sa akin niyo na lang gawin! Ganon, ha? David! Nako! Ano ka ba naman, Bernie? 5:30 na ng umaga. Tagal-tagal mo naman. Kala ko di ka na darating eh. Para ka namang hindi reporter eh. Parehas lang tayo ah. Walang oras na pinipili ang trabaho. Halika na. Kanang pumalag! Ayop ka, Garrido! Pati mama ko dinadamay mo! Di ka ba nahihiya? Kababaeng tao niyan, pinapatulan mo! Matanda pa! Bakla lang gumagawa niyan! Ano? Sige, takalan yan! Tama na! Tama na! Tigilan na niyo siya! Bitiwan niyo ako! Mga walang iya kayo! Sige na! Parang awa mo na! Ako na lang ang patayin mo! Yan ang gusto ko, matapang. Siguro napakasamang tao ng ina mo. Ayaw tanggapin sa langit. Pero subukan natin ulit. Bossing. Nandiyan ako si Teniente. Kasama yung reporter na babae. Bantayan yan. Pati yung unggoy na yan. Talagang hindi ka pa rin nababawasan ng kilatis, Teniente. Maasahan ka pa rin. Lalaki kong kausap, Garrido. At inaasahan kong tutupad ka rin naman sa kasunduan natin. Teka. Bernie, anong ibig sabihin nito? Akala ko ba kaya mo ako dinala dito dahil may maiiskop akong istorya? Mayroon. Tena, sumunod kayo sa akin. Iyan ang scoop mo. David! Ano ba? Ito, gusto mo? David? David! David, magsalita ka, David! 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 Tama ng dramang yan. Dalhin niya dito. O yan! Ano? Kaya na kaya. Ba? Bitiwan niyo ako!
Bernie. Pati sarili mong dugo, binenta mo. Wala kang kasing sama. Pasensya ka na, pinsan. Sa panahon kasi ngayon, hindi na uso yung lumalaban ng parehas. Mas mahalaga ang pera kaysa kamag-anak. Huwag ka nang pumalag. Walang mangyayari sa'yo. Hayop ka, Bernie. Sige, regalo ko sa inyo yan. Sandali lang, Garrido. Ayusin mo muna ang usapan natin. Bago ka magpalabas. Attorney. Boss. Ang portfolio. Yes, boss. Mga kalaban! Magsikalat kayo! Dili! Doon!
hindi ka na makakakawala. Ano pang hinihintay mo? Huwag mo akong turuan. Matagal ko nang inaasam ito. David! Yun na! Dali! Ganito, halos lahat ng aking nais ay hinahadlangan hanggang madurog ang puso ko. Ano ang aking kasalanan? Bakit kayo ganyan damdamin ko sinasaktan? Ang awa ba sa inyong puso'y sadyang wala nang ang puwang? Aanhin pa ang aking buhay kung mabubuhay din lang nang walang minamahal. Aanhin ang mga pangarap ko ng aking puso ay may dalang pagdaramdam. Ano ang aking kasalanan? Bakit kayo'y ganyan damdamin ko'y sinasaktan? Ang awa ba sa inyong puso'y sadyang wala